Okay, so doon na tayo sa next natin. Gagawin na natin ng ajax login.php and copy. Okay, so start na tayo mag-code. So like this. So una natin gagawin bago ma-access tayo dito sa login na to, bubuksan natin yung session. So session and start like that, and require, kailangan natin ng yung connection natin sa database. So di ba pag sinubmit, kukunin natin yung username. So username is equal to post. Ito yung, di ba pag sinubmit, itong post yung tatawag, tas wait, so that username. So nilagay natin username, di ba? Username yung pupunta. So santo, kung titingnan sa login, di ba ito username pati password ang pinapasa. So kukunin natin yon. So copy yan, and password, tapos password din. Yan, meron na tayong username pati password. So yung SQL natin sa database, so SQL, so select, okay, capital all, select lahat from user. So kung natatandaan nyo sa registration na user may S, so where and email. So hahanapin natin yung email. So explain ko tong concept na to. So bakit ganito, bakit hindi natin hahanapin email pati password, kasi sa security. Okay, so limit 1, so isa lang. So bakit limit 1? Wala dapat pares na username pati email. So hindi ko nilagay sa registration na pwede kang mag-register ng pares na email, pero kunin lang natin yung isang email in case na may pares na email na naka-register. Okay, so close that. Okay, so standard, so std, so statement empty select, so db.prepare, so ilalagay natin doon sa prepare, tapos yung SQL natin. Okay, wait, yan, like that. Okay, kunin natin yung result is equal to something. So stmt select and execute natin yung, wait, kung spell execute, tapos ipapasa natin itong to. Kapag in-execute natin SQL, kailangan natin ilagay itong value na to, yung email is equal to something, this. So paano natin gagawin yon? Lalagay natin na bracket, tapos lagay natin itong variable na to, and like that. Okay, ibabalik niya true or false lang. So true. Kapag result na to walang record, false ang ibabalik. So like that. Pag wala tayong connection sa database, sabihin sa else pupunta yan. So ang i-echo natin, so there is a error while connecting to database. Sabihin may error sa, wala tayong connection sa database. Okay, sa result, anong kukunin natin? So yung result, di ba, kapag isa lang yung lalabas, so
kunin natin yung database. So, local host .php may admin. So, user login. So, SQL. So, select all from user. Okay, so wait. Okay, so register tayo ulit. So anything. So like that. Okay, so naka-register tayo, di ba? So ito yung value 1, ID, first name, last name, email, phone number, password. So kukunin natin yon. So paano natin kukunin yon? So yung user, so user, lahat ng object kukunin natin. So user, isa lang. So statement, itong statement sila kasi may connection sa database. Tapos gagamitin natin yung fetch. So fetch, so may object na tayo lahat ng para sa sinabi ko sa database, diba, sa isa na yan. Ito lahat to object na natin to, ID, first name, last name, email, phone number, and password. So ditong fetch, lahat yan meron na tayong object. So pwede natin ma-access yon. Okay, so if natin, so statement row is tmt select. Okay, shit, copy lang. And so row count, so, diba row count, row, but i-row count natin. So explain ko yung so yung packet, so dapat 0. So kasi 1 lang ang ibabalik ng row na to. So di ba limit 1, itong row count isa lang ibabalik niya. So iba-validate natin. So validate password. So password word dot verify. So verify and like password. So and user. So di ba object, access natin yung object na yun. So password ang so if true or false, so ibabalik niya true or false lang. So else okay, wait. Okay, so mali. Yan. Okay. Ang meaning naman nito, bakit natin ginamit yung password verify? So sa database, ginamit natin yung nasa yung database, yung password na ito, di ba naka-hash, naka-hash. Hinash natin yung password sa registration, nag-create tayo ng registration, di ba? Yung password lahat naka-hash. Itong hash na to, yung password natin, i-verify kung yung user na email, yung password niya parehas, ibabalik niya true or false. Kaya ito sa PDO, ito yung dapat kong explain talaga sa PDO, ba't ganito yung pagsulat. So
diba sa SQL, tinarget lang natin yung email. Tapos yung email, kapag may isang, pag nakuha na natin yung account na yon, kukunin natin yung password niya sa database. So, kaya ginamit natin itong SQL na to. So, ba't natin ganito? Kasi, yung user na password, kapag select all from user where email and password, wala kasi naka-ano siya eh. Naka-hash yung password natin, hindi natin mahahanap sa database. So, paano natin hahanapin yon? So, kailangan natin gamitin yung password verify, check the given matches, the given option. So, kukunin natin yung sa database muna. Ito, hash to, di ba? Ito yung hash na password natin. Ayan, di ba naka-hash? Ito, password hash. Lalagay natin, i-compare natin sa password na to. Tapos, i-validate kung parehas sila. Kapag parehas, ang gagawin natin, yung session variable natin, so user login, di ba? So okay, so index user login. Kapag hindi tayo naka-login, punta tayo sa, kapag wala tayong user login na session, hindi tayo pwede mapunta sa page na to. So user login. So, equal siya kung saan sa user. So, echo nga muna natin to. Echo dot session login. Echo is equal to 202. So, okay, ibig sabihin, kahit so echo lang. Kapag else, so user and password, right? Mali. So, like that, username and password are wrong. Okay, testing natin. Okay, so wait. I-cut muna natin tong tutorial. So, dito muna tayo. Nagawa na natin yun ito yung sa likod natin, Ajax login natin. So, lahat na to, ito na lahat yun dito. So, bago natin i-testing sa login, hindi pa natin nasusulat dito sa success. So, dalawa pang tutorial lang natitira. So, sa next, dalawa or tatlo pa. So, depende kung ma-explain ko ng mas madali. So, okay, dito muna tayo. Tapos na tayo sa Ajax. So, one more time. So, kapag sinubmit sa login, kukunin natin itong username and password. So, gagawa tayo ng statement para ma-access tayo sa database. So, select. Kukunin lang natin yung email. Tapos, ililimit natin sa isa. So, kunin natin yan. So, itong user statement fetch, ito lang, ang ibig sabihin nito, kukunin natin yung object, lahat ng object sa result nito. So, in-explain ko yung ID, username, password. So, lahat yon. So, ito naman select row count. Kung isa, so, isa dapat. So, isa lang dapat ang ibabalik natin. Kahit may limit na tayo dito nilagay. In case, hindi na, so, alam na, dapat natin kukunin isa lang yung kasi isa lang yung isang account.
isang username lang. So, kaya ito yung parang security na rin, nilagay na natin ng ganyan. So, ang importante dito, so itong pinakamahirap na part, yung password verify, yung sa hash na password, kukunin natin sa object na to. So, itong hash password, yung hash, tapos yung password na ilagay, kung pares sila, ipa-password verify, ito, i-hash to dito. Tapos, i-check tong dalawa kung parehas. Kapag okay, nakalagin na tayo. So, ayun ang definition. So, next tutorial din na tayo sa login. So, dito sa success. So, yeah.